Hello po, good morning talagang. Very good morning po sa inyong lahat kasi I'm too early this morning. Ngayon ko po kasi ginawa ng medyo, mapansin nyo, medyo may kadiliman pa ng kaunti. Masyado pong maaga dahil may lakad po ako ngayong araw na to. And then, kaya inano ko na gawin itong kahit madilim-dilim pa. Anyway, ang mahalaga, naririnig nyo po ang aking boses. At purihin ang Diyos. So, Lucas chapter 20 po tayo ngayong araw na to. Sa linggong ito. So, sige na po, pakiready po ng inyo pong mga Bible bago tayo mag-pray para dire-diretso po ang ating pakikinig ng message ngayong araw na to. Amen? So, ready na po. Chapter 20 ng Lucas. So, let's pray po muna. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, kami po, O Lord God, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Lord. Sa aking puso, nagpapasalamat po ako sa umagang ito na patuloy niyo po akong nagagamit at ganoon din po sa mga nakikinig ng iyong mga salita na tinatanggap, Panginoong Diyos, sa kanilang puso ang mga aral na ito na nagtuturo sa bawat isa sa amin ng tamang pagsunod sa iyo at kung papaano kami lumakad ng may kabanalan at lumakad kami sa katuwiran ayon sa iyong mga utos sa amin. Kaya, Holy Spirit, thank you so much muli sa oras pong ito na ikaw ang magpapaunawa sa amin, magbibigay ng karunungan at higit sa lahat ikaw mag-i-empower sa amin na magawa namin ang kalooban ng Ama. Kaya pinapasalamatan namin ang lahat ng ito, O Diyos, sa ngalan ng aming dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. So, good morning. Yeah, chapter 20 verse 1. Sabi po dito, ito yung tungkol sa pag-aalinlangan sa kapangyarihan ni Jesus. Isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, nangaral ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na tagapagbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't nag-usap-usap sila, kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin niya sa atin, bakit hindi kayo naniniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang propeta si Juan, kaya't ang sagot na lamang nila ay hindi namin alam. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ang mga ito. Kita niyo po? Tingnan, diretsuhin po natin. At dito na, sinabi ng Panginoon sa patalinhaga tungkol sa ubasan. Sabi dito, pagkatapos, isinaysay ni Jesus sa mga tao ang talinhagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at siya'y nangibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya sa mga magsasaka ang isa niyang alipin upang kunin ang kanyang bahagi. Ngunit binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito rin ay binugbog. Hinamak at pinauwing walang dala. Inuwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at pinagtabuyan. Napag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin?
Mabuti pa'y papuntahin ko ang minamahal kong anak. Tiyak na siya'y igagalang nila, ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, nag-usap-usap sila at sinabi ito, ang tagapagmana, patayin natin siya nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Siya'y inihagis nila sa labas ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Pagpunta niya roon at pupunta siya roon, ulitin ko po, I'm sorry, okay. Sige, ulitin ko po. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Verse 16, pupunta siya roon at papatayin ang mga magsasakang iyon at ipapaupa niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawa itong mangyari. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray, magkakadurog-durog at ang babagsakan nito ay magkakaluray-luray. So, ito po, dinaan ng Panginoong Hesus sa talinhaga dahil ang tinutukoy po dito makita natin dahil itong mga tagapagturo po nga ng kautusan, mga punong pari, mga punong bayan, hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus, nire-reject nila po ang salita ng Diyos. Kaya dito dinaan ng Panginoong Hesus sa talinhaga na tulad ng mga ginawa ng mga unang mga hindi tumanggap sa mga propeta. Una kasi, di ba, makita natin po na ang Diyos nagpadala ng propeta. Pero anong ginawa nila? Pinapatay. Katulad nitong kila Juan, di ba? Mga pinapatay at maraming mga ngaral na mga apostol ang kanilang pinarusahan at pinagtabuyan. At dito sa kahuli-hulihan, ang tinukoy dito ng Panginoong Hesus, yung may-ari ng ubasan, which is ina-illustrates po dito na ito yung Ama sa langit, nagpadala siya ng anak. Baka sakaling pakinggan, di ba? Pero ang ginawa pa nitong mga anong ito po, mga manggagawang ito sa ubasan, ganun din ang ginawa nila sa mga nauna, na mas inisipan nilang ipapatay itong nung nalaman na ito'y anak ng may-ari ng ubasan, naisip nila na ipapatay dahil upang manahin nila, katulad ng dinaan sa talinhaga, upang mapasa kanila ang mamanahin. So, pinapaloob lamang po dito na talagang itong mga tinutukoy ditong mga manggagawa sa ubasan ay itong tungkol dito sa mga Parisiyo, na talagang mga tagapagturo, mga pinuno ng bayan na kumbaga hindi sila nakikinig sa mga aral ng Panginoong Hesus. Kaya dinaan ng Panginoong Hesus sa talinhaga at hanggang doon dito po sa tungkol dito sa sinabi niya dito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang batong panulukan. Ibig sabihin, yung init sa pera nila na parang pinawalang halaga nila nitong mga Parisiyo at mga tagapag-utos ng kautusan at mga punong bayan, yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang maging batong panulukan. Ibig sabihin po, yung inireject nila na salita ng Diyos, na inireject nila ang Panginoong Hesus, pagdating ng araw, kumbaga yun pa ang naging batong panulukan. Ibig sabihin, batong panulukan, yung nireject ay yun pa sa huli ang naging kalakasan. Katulad po sa atin na kumbaga kung yung nireject nila ng mga Parisiyo at mga tagapagturo ng kautusan, itong Panginoong Hesus at ang salita ng Diyos na ipinamamahagi ng Panginoong Hesus, yung pag-reject nila doon, tayo po ang nakinabang. Ibig sabihin, ditong sa mga naging batong panulukan po natin, naging kalakasan ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Amen? So, tungkol naman po dito tungkol sa pagbabayad ng buwis. Tingnan po natin ito.
Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at mga punong pare na dakpin si Jesus sa oras ding iyon sapagkat nahalata nilang sila ang tinutukoy niya sa talinhaga. Ayan mo, napansin po nitong mga tagapagturo na ito ng kautusan at mga parisiyo at mga pinuno na sila ang pinapatamaan ng Panginoong Jesus, na sila ang tinutukoy dahil nga sa kanilang pag-recheck sa mga pangangaral ng Panginoong Jesus at ayaw nilang maniwala sa Panginoong Jesus. Ngayon kay anong nangyari nung mahalata nila na sila ang pinatatamaan? Sabi dito, gaya't naghintay sila ng magandang pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao upang magkunyaring tapat na naghahanap ng katotohanan. Kita niyo po, no? Talagang noon pa man pala, mayroon ng ganito na mga lalapit na nagkukunyari na aalamin ang katotohanan, pero yun ay para papasukin lamang ang kausap at doon siluin. No? Doon sila idebatihin or pilosopuhin. Ano po? Katulad ng nakita natin ngayon. Sinuhulan nila ang ilang tao upang magkunwaring tapat na naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita at nang sa gayon ay mapaisailalim siya sa karapatan ng kapangyarihan ng gobernador. So ito pong mga suhol. Ito pong mga suhol na ito po dahil ito malinaw po, kapag ang tao sumusuhol, may balak po yan na hindi maganda, hindi matuwid. Ibig sabihin may tinatago siya kasi dinadaan niya sa suhol upang makamtan niya kung ano ang gusto niyang makamtan. Katulad po ng dito, nagbayad sila ng mga tao upang magkunyari na naghahanap ng katotohanan at ang purpose nila doon, sabi dito, ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa gayon ay mapailalim siya sa karapatan at kapangyarihan ng gobernador. So ibig sabihin, ang gusto nilang pairalin yung kanilang mga kagustuhan. Kaya dahil ang Panginoong Jesus ay nagsasalita ng katotohanan laban sa kanila, kaya ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. So napakalinaw po dito ang mga gumagawang palihim na dinadaan sa mga suhol o anumang mga bagay na paraan para makuha ang loob ng tao na patago. Iyon po ay hindi maganda. May maitim na balak. May kasi, ito po ang purpose nito, talaga yung motibo nito ay mapailalim ang Panginoong Hesus sa kanilang kapangyarihan ng gobernador, yung kanilang karapatan. Mapairal nila ang baluktot nilang kaparaanan, kaya ayaw nilang makinig sa isinishare ng Panginoong Hesus na katotohanan. So naging lesson po ito sa atin at nagbigay po ito sa atin ng babala. Magising tayo na kapag ang mga tao po ay gumagawa ng mga palihim na bagay, iyan po ay may maitim na balak at ang dulo niyan, ang purpose nila ay sa sarili nilang kapakanan. Amen? So at sinabi dito sa 21, sinabi ng mga espiya ni kay Jesus. Tingnan niyo po, guro. Ito po yung mga mga inutusan, mga mapagkunyari, mga binayaran, mga mukhang pera, po? Ito po sabi, sinabi ng mga espiya kay Jesus, Guro, alam po namin totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Kunyari na po ito na nag-acting na sila ng pagkukunyari. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang balak, kaya't sinabi niya, iabot ninyo sa akin ang isang salaping pilak, kanino ang larawan at ang mga pangalang nakaukit dito? Sa emperador po, tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos.
Purihin po ang nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita. At hindi sila nakaimik dahil sa pagkamangha sa kanyang sagot. Kita niyo po na hindi nila masisilo ang Panginoong Hesus kasi siya ang karunungan. Sa kanya nagmumula siya ang nasa kanya ang lahat. Kaya nga walang mistake ang Panginoong Hesus dahil perfect nasa kanyang karunungan. Kaya hindi po maka itong mga mga ginagawa nitong mga kaparaanan ng mga sumasalungat po sa Panginoong Hesus dahil alam natin na ang Panginoong Hesus siya ang katotohanan. Walang ibang katotohanan ang Panginoong Hesus. Kaya kita niyo po hindi nakapangyari yung mga ginawa nila, yung mga pagsusuhol nila, yung mga pagkukunyari nila, hindi po yun nakapangyari. Sila po ay nabigo sa kanilang mga binabalak. Ito po, grabe, Kaya talagang manindigan tayo sa katotohanan. Dahil alam po natin kapag tayo ay nasa katotohanan, doon tayo sinasamahan ng Diyos. Amen? Dito na tayo sa katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moses para sa atin ang batas na ito. Kung mamamatay ang isang lalaki na maiwan ng walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pangpito. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Pakinggan po natin 34. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay mag-aasawa. So ito po, dito sa verse na ito, dito malinaw, sa buhay daw na ito, dito sa mundo, ang mga lalaki at ang mga babae ay mag-aasawa. Dito po yan. Kaya nga merong marriage, may kasalan. Dito yan magaganap sa lupa. Ayon dito sa verse 34. Ngunit, sa pagdating sa 35, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Ito po yung tinutukoy dito. Ang sabi dito, yung mga babae at mga lalaking mga magiging karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Ang tinutukoy po nito ay ang patungkol sa buhay na walang hanggan doon sa langit. Dito sa lupa, yes, may pag-aasawa. Pero pagdating sa langit, wala ng pag-aasawa. At ito po ang sinasabi dito, 36. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Amen? So itong muling binuhay na ito, matutulad sila sa anak ng Diyos katulad po ng napinakita sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesukristo na siya ang una-unang nabuhay. Siya po ang unang patay na nabuhay. Ngayon kung titingnan po natin, bakit may binuhay naman na si Lazaro, binuhay, namatay na si Lazaro, binuhay. Tapos yung bata na nakita po natin, namatay na yung batang babae, tapos binuhay ng Panginoong Hesus. At marami tayong dito ng mga binuhay na patay. Pero ang tinutukoy kasi na ang Panginoong Hesus ang kauna-unahang binuhay. Kasi siya po ang
Siya po yung namatay, na binuhay, at hindi na muling mamamatay. Amen? So ito pong pinapakita dito. Kasi yung mga namatay, katulad na nga po nung nabanggit ko sila Lazaro, yung bata, na anak ni Tabita ba yun? Tapos yung isa pang binuhay na patay. Makita natin, nabuhay sila muli, pero namatay muli. Pero ang tinutukoy po dito, after nabuhayin muli, hindi na mamamatay forever, eternal, walang hanggang. Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ano po? So, doon natin maintindihan ngayon nang tinutukoy talaga pala ang Panginoong Hesus ang unang-unang binuhay mula sa mga patay dahil siya yung hindi na mamamatay. Amen? Kaya sabi dito, hindi na rin sila mamamatay. Ito yung mga babae at lalaking naging karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos, hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moses ay napatunayan na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno. Ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, ni Isaac, sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ito po yung nangyari kay Moses doon sa Exodus na makita po natin siya na merong punong kayo na nagliliyab at doon nagsalita ang tinig ng Diyos mula doon sa naglalagablab na apoy at ito ang sinabi niya doon. Sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sa kanya'y nabubuhay ang lahat. Amen? Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo, at mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa kanya. Tanya po, walang naisingit at walang naibato ang mga tagapagturong ito at mga Parisiyo o mga pinunong bayan na sila ay sa tingin nila ay matatalino sila, na sila ay marurunong, pero hindi sila nakakalusot sa Panginoong Hesus dahil alam natin ang Panginoong Hesus, He is the truth. Siya ang katotohanan na siyang kapangyarihan at karunungan. Tungkol naman dito sa katanungan tungkol sa anak ni David. Si Jesus naman ay nagtanong sa kanila, paano nasasabi ng mga tao na ang Kristo ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit na sinabi ng Panginoon sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang kaaway mo. So ito pong tinutukoy dito. Kasi makikita natin dito sa ang Panginoong Hesus as a human. Tulad ng alam po natin nung lumakad siya bilang tao at bilang Diyos. Kasi makita natin dito dahil ang Panginoong Hesus galing sa line ni David. Diba? Dahil itong sila Maria at si Jose ay lahi ito na sa ng mga lahi ni David. Doon siya nanggaling. Pero iyon ay kumbaga sa bilang tao, nanggaling doon ang Panginoong Hesus. Pero sinasabi dito ni David, si David mismo ang nagsabi na, which is binanggit ng Panginoong Hesus. Ayon sa nasasabi sa aklat ng awit, which is makikita po natin yan sa awit 110 verse 1, itong sinabing ito ng Panginoong Hesus na sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway. So mismong si David po ang tumatawag na Panginoon sa Panginoon ng Hesus. Amen? Ngayon, kung Panginoon ang tawag ni David sa Kristo, bakit sinasabi ng tao na siya'y anak ni David? Yan po dito, ine-explain dito, yung talagang hindi maaring ang anak, kumbaga galing ang Panginoong Hesus sa lahi ni David sa pagiging katawang tao.
ano, dahil ipinanganak siya ni Maria at ni Jose. Pero sa pagiging Diyos, mismong si David ang nagsabi sa Panginoon, di ba? Siya tinawag niyang Panginoon ng Panginoon. Ngayon verse 44, ngayon kung Panginoon niya na nga ang tawag ni David sa Kristo, bakit sinabi ng mga tao na siya ay anak ni David? So ito pong nagpapatunay dito na talagang ang Panginoon ay Panginoon din ni David. Amen? Na tinawag niya. So, okay, dito po sa tayo sa 45. Sa pang-last na po ito. Sumisibol na ang araw. Nasisinagan na po ang aking mukha ng araw kasi maagang maaga ako. Actually, inaantok talaga ako dahil maagang maaga at kami may biyahe ngayong umaga. So, anyway. So, balik tayo po dito. Verse 45. Habang nakikinig, ang lahat, ito po ay tungkol sa ano babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan, babala, ano po, sa mga tagapagturo ng kautusan. Ito po, habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuutan at gustong-gustong batiin sa mga pamilihan. Ito po yung tinutukoy ditong para ma-recognize sila na sila yung mga spiritual leaders or ma-recognize sila na sila ay mga banal, kailangang ipakita sa madla na sila ay mga holy, ano po. Ito po, nagsusuot sila ng mga mahabang damit at kung ano-anong mga pakitang tao panlabas na sila po ay relihiyoso. Ito po yung tinuturo dito ng Panginoong Hesus na mag-ingat daw sa mga ganitong tagapagturo ng kautusan na lumalakad yung may mga mahahabang kasuutan at gustong-gustong batiin sa mga pamilihan. Mahilig silang umupo sa mga pangunahing upuan, sa mga sinaguga at mga upuang pandangal sa mga handaan. Gusto nila ito yung mga, sila po ang nasi center of attraction at sila po ang napapapurihan. Kaya itong naman ay talaga namang pinapakita ni sila yung mga lingkod ng Diyos. Pinapakita nila sila mga banal, mga panlabas, pero ang loob po hindi nababago. Yan po ang tinutukoy dito na binababala ng Panginoon Hesus na maging sa mga taong tagapagturo sa kautusan, maging matalino po tayo na talagang makita natin na makita natin talagang kung sino ang galing sa Diyos at hindi, kaya ito po pinapaunahan tayo ng salitaan ng Diyos. Sabi dito, inuubos nila ang mga kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Amen. Nakakasilaw po yung araw. Lumabas na ang araw. Ayan. So, anyway, malapit na rin tayong matapos. Ang sabi dito, yun nga, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. So, ito po yung mga tagapagturo nga na marami silang mga pinapakitang mga, alam nyo po, yun na nga yung mga titles na kung ano-anong mga pinapakita na sila ay mga matataas ang katungkulan sa loob ng iglesia o sila po ay mga leaders, kaya may mga suot silang mga na iba para ipakita na kumbaga para ipakita sa tao na sila'y mga leaders ng kung anong mga grupo o matataas ang katungkulan, na samantala po sa ating pag-aaral, ang sino mang gustong itaas ay kailangang magpakababa. Ibig sabihin, ang isang tunay ng lingkod ng Diyos, hindi po siya nagpapakita sa grupo na nagpapakita sa grupo na siya ay mataas ang katungkulan at kailangan siyang pagpugayan, kailangan siya na kumbaga katulad ng gustong-gusto nitong mga tagapagturong ito na sila gustong-gustong batiin sa mga lansangan, sa pamilihan, at mahilig silang umupo sa mga pangunahing upuan at sa mga upuang pandangal sa mga handaan. Ibig sabihin, ito yung mga gusto ng mga ito, mga special treatment sa kanila ng tao. Samantalang ang paliwanag sa atin ng Panginoong Hesus,
Kung ikaw na lingkod, gusto mong maging maitaas ang iyong pangalan, o gusto mong maging, anong sabi doon ng Panginoong Hesus? Kung gusto mong maging mataas, magpakababa. Kaibig sabihin, kailangan po ang mga leaders talaga maglingkod talaga ng maipakita sa mga nasasakupan na sila'y naglilingkod. Ano po? Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, talagang pinakita niyang nagpakababa siya. Ano, sa mga apostol. Pinaglingkuran niya yung mga apostol, hindi po tulad ng karamihan sa ating nakikita pag leaders. Ang leaders ang pinaglilingkuran. Yan na po ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus. Mag-ingat tayo sa ganito mga nangapagturo na gusto sila ay sila ang paglingkuran. Na samantala, malinaw, ang servant ay nagsiserve. Amen? Bilang isang servant, hindi ikaw ang pinaglilingkuran. Kung servant of God ka, anong utos ng Diyos sa atin, 'di ba? Bilang isang lingkod, 'di ba? Tayo ang magpakababa. Sa pinakamababa pa nga magpakababa. Kung gusto mong itaas, magpakababa ka dahil ang nagmamataas ay ibinababa. Ito po yung nagmamataas na nagpapakila, o ako si reverend, ako si bishop, ako si ganun. Pinapakita po, samantala pinapakita po dito sa atin, ano, walang title, hindi ito ang kalooban ng Diyos, kasi itong may mga title na to po, na nagpapakita dito sa pagbabasa natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, itong nagpapakitang ito na sila ay may mga posisyon, ano, may mga pangalan, may mga title. Ito po ang ayaw ng Panginoong Hesus, dahil doon sa title na yon, doon sila nagiging parang mataas, parang feeling nila sa sarili nila, dahil sila ay mga pinuno, tinawag na mga leaders. Kailangan sila ang masunod. Pero sa ating pag-aaral, kung ikaw ang leader, ikaw ang magpakababa sa iyong pinaglilingkuran. Kaya tulad po ng sabi ko nga, minsan, mayroon sa akin noong na-invite ako one time, na nilagyan ako ng title, Reverend. Alam niyo po, hindi mahalaga ang title sa harapan ng Diyos. Ano? Dahil malinaw dito sa ating pag-aaral, ang Panginoong Hesus po ang tingnan po natin na malaking halimbawa. Anak ng Diyos ng kataas-taasan, wala siyang ginamit na title nung siya po ay nangangaral. Bagkos, tulad ng sinasabi niya sa dito, kung sino ang gustong maging mataas, ay kailangang magpakababa. Huwag natin pong daanin sa mga title, ano po, para ipakita sa tao na sila ay karagalang-galang, kaya sila ay pagpugayan. Kasi yun lang naman po talaga, ano, pansinin po natin. Bakit may mga title ang tao? Para ipakita na sila ang pinaka-lead. At kapag leader, baliktad, sila ang pinaglilingkuran. Pero sa atin, uulitin ko, sa ating pag-aaral, ang servant, ay meaning ng servant, ay naglilingkod. Hindi siya pinaglilingkuran, kasi siya ay servant. At tayong lahat ay mga servant ng Lord, ano? Walang mga title, ano, na kung mga pinakamataas na mga title, mga reverend, kung ano-anong mga pangalan, ano? Dahil malinaw po sa ating pag-aaral, kailangan ng isang lingkod ay magpakababa at pinakita ng Diyos po sa atin na mismong ang Panginoong Hesus ay talagang nagpakababa sa kanyang mga apostol, na hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga lingkod nung sila'y bago magkaroon ng banal na hapunan. Siya pa ang nag-serve, siya ang nag-abot ng tinapay at ng alak, at siya din ang naghugas ng kanilang mga paa. Amen. At dito pinakita ng Panginoon ang halimbawa sa atin po bilang mga lingkod, ano? Especially sa mga leaders ng simbahan o anumang iglesia, tayo po ay tinawag na servant. Hindi tayo tinawag para pagpugayan ng my goodness. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tayo ay pagpugayan ng mga kasamahan. Walang ibang dapat ibigay ang papuri para sa Diyos lamang po. Kaya dito na ang Panginoong Hesus na babala daw ito sa mga tagapagturo na ang gusto nila pagdating doon sa mga lugar na pupuntahan ay nandoon sila sa unahan, mga upuan, ilagay nyo sa unahan upang ma-recognize na sila ay mga leader.
at sila ay paglingkuran. Pero mali. Mali po pala. Ayon sa ating pag-aaral, kailangan ang isang leader ng simbahan o iglesia o anong samahan ang siyang maglingkod sa tao. Amen? Hindi sila dapat paglingkuran. Sayang lang yung title nilang sinasabing sila servant. Pero ang servant, meaning word ng servant, ang servant ay hindi pinaglilingkuran, kundi sila ang naglilingkod. Amen? Purihin ang Diyos. So, dyan po ang ating napag-aralan ngayon sa Lucas. Salamat sa salita ng Diyos. At nagliwanag na ngayon. Kanina madilim pa. Actually, pumunta ako dito po. Masyado pa kanina talagang madilim. Umikot muna ako. Naghanap ako ng ng gasolina. Kasi kung sa bahay ako, tulog pa yung mga tao sa bahay. At kapag ako po ang nagpreach sa bahay, meron akong maliit na aso, ay magtatatahol. Kaya mas ginugusto ko po tuwing ako po ay nagsishare ng Word of God dito sa inyo. Nandito po ako sa park at napaka-klarado at bago nakakapag-pray muna ako sa Panginoon. And then malinaw po na nakakapag-share ako. Dahil sa bahay talaga pong marami kasi kami sa bahay nandun maingay. So at the same time may aso kaya't maya-maya po nakaka-distract ko. Ito po. So anyway, ngayon, tapos na tayo sa Lucas sa chapter 20. So God bless everyone po at napakinggan niyo po kung ano pang mensahe dyan ng ang aking kasamahan. So hanggang sa sunod pong Sunday, purihin ang Diyos. God bless everyone. Sumaatin po ang pagpapala ng Diyos at sundin natin ang kalooban ng Diyos at laging magbasa. So ngayon chapter 20, yung mga may Bible dyan sa Lucas chapter 20, bukas Lunes chapter 21, dire-diretso hanggang pagdating na naman ng Sunday, doon tayo mag-meet up kung ano ang anuhan ng chapter pagdating po ng linggo. Okay? So God bless. Purihin ka ma. Let's pray. Purihin ka aming Diyos. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon, na natutunan na naman namin sa iyong mga salita. Panasasalamatan namin ang iyong banal na Espiritu sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Itong dalangin po namin sa iyo, Ama. Amen. Amen. So God bless. Bye-bye.